Sa ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mga dahilan ng trahedyang ito na nauugnay sa ilang mga pangyayari. Unang beses humingi ng paumanhin si Pangulong Vladimir Putin kay Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan dahil sa binagsak ng Russia na eroplano ng Azal. Sa totoo lang, inamin ni Putin na ang eroplano ay pinabagsak ng mga Russian air defense missiles. Ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang sisihin ang Ukraine sa insidente. Kapansin-pansin kung paano na ilarawan ang pagpupulong ni Aliyev at Putin na may masamang tunog. At dito lumitaw ang mga tanong. Talaga bang wala ni isang matinong mikropono ang lahat ng Russian propagandists para marinig ng maayos ang mismong presidente ng Russia? Sa palagay ko, iba ang dahilan. Napilitan si Putin humingi ng paumanhin kay Aliyev. Pero pinili ng Kremlin na gawin ito nang mahina ang tunog. Kaya hindi masyadong malinaw ang sinabi ni Putin. Umuungol siya at aligaga. Kaya napilitan siyang humingi ng paumanhin sa presidente ng Azerbaijan. At pansinin mo kung gaano kakumpiyansa si Aliyev sa sandaling iyon. Pero hindi basta-basta ginagawa ni Putin ang ganitong asal. Sa Kremlin, alam nilang hindi na sila makapagmayabang. Alam mo, ilang buwan lang ang nakaraan, tinakot nila ang Azerbaijan ng espesyal na operasyong militar. Pero lumalabas na bumabagsak na ang Russia sa digmaan at nakakaaway pa ang Azerbaijan na suportado ng Turkey. Naku, napakamahal niyan para sa kalbong rehimen ni Putin. Ayon sa The Atlantic, inakala ng Russia na kakampi nila ang panahon. Pero ang bagong estratehiya ng Ukraine ay nagdudulot ng di inaasahang resulta. Paano nabaliktad ng Ukraine ang sitwasyon? Sige, simple lang. Naniniwala ang maraming analista na nagsimulang matalo ang Russia sa digmaan ng pag-ubos na siya rin nilang pinustahan. Kaya napilitan si Putin na humingi ng paumanhin at magpakumbaba kay Aliyev. Ako si Alexei Pechi. Ngayon, ika-9 ng Oktubre sa ating kalendaryo. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Siguradong marami tayong mapag-uusapan dito at mula sa iba't ibang pananaw. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, ayon sa hiling ni Ilham Aliyev ng Azerbaijan, inamin din ni Vladimir Putin ng Russia na mga Ruso ang bumaril sa eroplano ng Azerbaijan Airlines. Sa pagpupulong ni Pangulong Ilham Aliyev at Vladimir Putin, halos inamin ni Putin na Russian air defense missile ang nagpapabagsak sa Azal na pampasaherong eroplano. CP, dalawang misil na pinakawalan ng air defense system ng Russia ay hindi direktang tumama sa eroplano ng Azal, kundi sumabog sa ilang metro ang layo. Kasabay nito, binanggit din niya na noong araw ng trahedya ng eroplano ng Azal, di umano'y nagpasok o ibig sabihin ay sinamahan ng Russia ang 3 Ukrainian na drone na noong araw ding iyon ay tumawid sa hangganan ng Russia. CP, ayon sa kasunduan, tumutulong ang Russia sa investigasyon ng pagbagsak ng eroplano ng Azerbaijan. Pero pakinggan nyo lang ang orihinal na pahayag na ito ni Putin at bigyang pansin ang kilos, tindig at posisyon hindi lang ni Putin kundi pati ni Aliyev. Ngayon maaari ng talakay ng mga dahilan ng trahedyang ito. Ang sakunang ito ay may kaugnayan sa ilang mga pangyayari. Una, naroon ang isang Ukrainian na drone. Nagpasok kami agad ng 3 Ukrainian na drone na tumawid sa hangganan ng Russian Federation nung gabi ng araw ng trahedya. Ang pangalawang dahilan ay may kinalaman sa mga technical na problema ng mismong air defense system ng Russia. At ang dalawang missile na pinakawalan, hindi nila direktang tinamaan ang eroplano. Dumdang dimkarde dito sa Ruh ni Malaysia at sumabog dahil ito ang naging pinakamalaking trahedya sa ilang metro lang, mga 10 metro. Metro, pagkatapos ng video, agad kong tinanong kung bakit ang pangit at napakasama ng tunog. Hindi ako naniniwala na walang nahanap na mikropono para kay Putin sa buong Tajikistan kung saan nagkita sila ni Aliyev. Sa lahat ng video, ang tunog ay galing sa mga mamamahayag sa lugar, kaya pangit talaga. Pero kahit papaano, sa mga recording ay maririnig pa rin kung ano ang sinasabi ni Putin, kahit doon sa mga recording na ginawa lang gamit ang telepono. Kumbaga, pero sa broadcast ng opisyal na propagandistang resource na Smotrim, sobrang pangit talaga ng tunog. Nagpadala ang Kremlin ng propagandista para i-cover ang pagbisita ni Putin sa Tajikistan at pagkikita nila ni Aliyev, pero hindi sila binigyan ng mikropono. Kalokohan naman yon.
Kaya sa tingin ko, nag-utos lang talaga ang Kremlin na huwag lagyan ng mikropono si Vladimir Putin para hindi masyadong marinig kung paano siya nauutal at nahihiya sa harap ni Aliyev. Dati kasi, tinanggihan talaga ng Kremlin ang bersyon na ang eroplano ng Azal ay pinabagsak ng mga Ruso. At noon ay nagbanta pa ang mga Ruso sa Azerbaijan ng digmaan at kung ano-ano pa. Ngayon, napilitan si Vladimir Putin na mag-sorry. Kaya gawin na lang nating hindi maganda ang tunog para hindi ito marinig ng lahat. Pero hindi magiging tunay na Ruso si Vladimir Putin kung hindi rin siya magsisinungaling ng garapalan dito. Isa sa mga dahilan ayon kay Vladimir Putin sa trahedya ay ang technical na aberya ng Protivo-Vozdushnaya Oborona system ng Russia. Talagang nakakagulat na si Vladimir Putin mismo ang tinurong dahilan. Dahil sa leaked na video mula sa command post at sa paliwanag na sulat ng komandante ng crew ng Pantsir S na si Dmitry Paladichuk, wala namang anumang bagay na nagpapahiwatig ng technical na aberya. Sa recording na matagal nang nasa publiko, malinaw na paulit-ulit na nagbibigay utos si Paladichuk. Kung pagbabasehan ang datos mula sa mga dokumento ng investigasyon, lumalabas na ang trahedya ay mas malamang na nangyari dahil sa kakulangan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga puwersa ng air defense at ng sibilyang aviation. At isa pa, dahil din sa takot ng mga sundalong Ruso na nagbibigay ng mga utos gamit ang mobile phone kung bakit. Pero si Putin, sa hindi malamang dahilan ay nagpasya na siraan ang Russian air defense sa pagsasabing hindi lang ito simpleng pagkakamali kundi isang depekto. Napakagandang sandali ito. Panoorin natin ulit, tingnan ninyo. Ang ikalawang dahilan ay may kinalaman sa mismong technical na labanan. Sistema ng Protivo-Vozdushnaya Oborona ng Rusya. Bakit maganda ang sandaling ito? Dahil ang potensyal na mamimili ng sistemang Protivo-Vozdushnaya Oborona ng Rusya ay naririnig mismo mula sa presidente ng Rusya na ang mga sistemang Protivo-Vozdushnaya Oborona ng Rusya ay kalat na maaaring masira ng ganun-ganun na lang. Masira sa paraang maaaring umatake sa isang sibilyang eroplano. Sino pa ang may gusto niyan pagkatapos? Sinisi ni Putin ang Ukraine pagkatapos. Isa rin sa mga binanggit ni Putin ay ang presensya ng Ukrainian drone sa himpapawid. At ayon sa kanya, nagpasok daw sila agad ng 3 Ukrainian drone. 2 punto ito. Una, nasaan ang super-duper? Epektibo bang planong cover? Bakit ipinatupad ang cover matapos tamaan ang eroplano? Pangalawa, kung hindi sinimulan ng Russia ang madugong digmaan sa Ukraine, gaano kaya kalaki ang tsansang kailangang pasukin agad ng mga Ruso ang 3 Ukrainian drone? Sasagutin ko, wala, 0. Nagdadahilan si Putin na hindi raw mismong misil ang tumama sa eroplano ng Azerbaijan, kundi piraso lang ng mga ito. Kasabay nito, nakunan sa video ang mismong sandali ng pagbibigay ng utos na pabagsakin ang eroplano. Hindi lang ito tungkol sa mga piraso, kundi sa direktang pagpapaputok sa sibilyang eroplano. Pakinggan niyo muli ang utos. Azimuth 338, distansya 7,000, taas 400, 70, bilis 118 ituloy. Editor, Semkin Yegorova. 7,000 na ang distansya. Apoy. Sabi ko, apoy. Ibig sabihin, may utos na pabagsakin ang target na kahawig ng eroplano na sinusundan nila ng 2 minuto. 2 minuto nilang sinundan ang eroplano, tapos pinabagsak nila ito. At oo, ang warhead ng Pantsir S-1 ay isang 20 kilogram na ulo ng pampasabog na may mga shrapnel na elemento na sumasabog malapit sa target at nagkakalat ng libo-libong piraso ng pampasabog. Ibig sabihin, hindi kailangang direktang tumama ang missile ng Pantsir sa target at ang eroplano ng Azerbaijan ay tinamaan mismo ng mga shrapnel. Sa madaling salita, teknikal na mga piraso ng shrapnel ang nagpatumba sa eroplano. Pero ano naman ang nababago nito? At syempre, si Pleshiboy TSMO. Si Vladimir Putin ay hindi direktang sinisisi ang piloto ng eroplano ng Azerbaijan. Nagpahiwatig si Putin na inalok nilang lumipad siya sa Makhachkala pero pinili niyang pumunta sa Kazakhstan. At kung hindi siya lumipad, hindi sana siya nabaril. Sa huli, sinabi ni Putin na susuriin ng legal ang kilos ng mga opisyal at nangakong magbibigay ng kinakailangang kompensasyon sa pamilya ng mga biktima. At sa buong kwentong ito, kapansin-pansin kung gaano kabilis nawala ang sigla ng mga Ruso. Alam mo, mula sa pagbabanta ng bagong digmaan laban sa Azerbaijan hanggang sa aktwal na paghingi ng tawad ni Putin sa mismong Azerbaijan. At ganito talaga kumilos ang Kremlin, hindi lang basta-basta.
Si Robert Ward, isang mamamahayag na nasa Ukraine frontline, ay sumulat ng isang kawili-wiling artikulo sa The Atlantic. Kung nais ninyo, ilalagay ko ang link ng artikulo sa Telegram channel kong Pechi News. At ang pangunahing ideya ng artikulong ito ay napakasimple. Inisip ng Russia na ang oras ay kakampi nila, pero ngayon lumalabas na nagsisimula ng manalo ang Ukraine sa mismong digmaan ng pag-ubos. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang mahabang sipi mula sa artikulo ni Ward. Sa kabila ng demograpikong kalamangan ng Russia, ang mga pagtatangka nilang palibutan ang matibay na depensang linya ng Ukraine ay hindi nagbunga ng malalaking tagumpay. Aabuti ng ilang taon ng matitinding labanan bago masakop ang depensang linya na ito. Tinutukoy dito ang opensiba ng mga Ruso tuwing tag-init. Palihim na inamin ito ni Putin sa kanyang pagtatangkang hingin na ibigay sa kanya ang buong rehiyon ng Donbas ng kusa. Walang sino man ang kumuha nito ng seryoso. Nasa panganib ang Ukraine dahil nagkakaproblema ang kanilang armas. Habang patuloy na pinipilit ng Russia ang harapan gamit ang sunod-sunod na sundalo at bayarang mandirigma. Mukhang kumpiyansa ang Ukraine sa muling pagsasaayos ng mga institusyon para sa matagalang digmaan. Mabilis silang natututo sa labanan, hindi lang patuloy na nananakit sa kalaban kundi nililimitahan din ang sariling pagkalugi. Ang dating pabor na oras sa mga Ruso ay ngayon pumapanig na sa Ukraine. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at i-like ang channel. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.